Hindi mo kailangang maging pinakamayaman, pinakamalakas, o pinakagwapo para tumaas ang value mo sa mata ng babae. Ang totoo, mas malalim ang basehan ng attraction kaysa sa nakikita lang sa labas. Nasa paraan ito ng pag-iisip mo, nasa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, at kung paano ka kumikilos kahit walang nakakakita. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan kaya kahit anong effort nila, parang kulang pa rin. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mindset na bihira mong marinig pero sobrang lakas ng epekto. Ito yung klase ng pag-iisip na hindi naghahabol ng validation. Hindi ito yung tipong naghihintay ng reply, naghahanap ng approval, o nag-a-adjust ng sarili para lang magustuhan. Kapag ganito ang mindset mo, kusa kang nagiging iba sa paningin ng babae. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil ramdam nila na hindi ka madaling makuha. Ang problema, maraming lalaki ang nahuhulog sa trap na kailangan nilang magpakitang gilas, mag-effort ng sobra, o maging sobrang available para lang mapansin. Pero sa totoo lang, doon pa bumababa ang value nila. Kapag ipinapakita mong kailangan mo siya, mas lalo kang nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano mo babaguhin ang paraan ng pag-iisip mo para tumaas ang value mo nang hindi mo kailangang maghabol. Ito yung mindset na tahimik pero deadly. Yung tipong kahit wala kang ginagawa, ikaw pa rin ang iniisip niya. At kapag naintindihan mo ito, mag-iiba ang laro mo sa attraction. Hindi ka na yung lalaking naghahabol. Ikaw na yung lalaking hinahabol. Sa mindset number 1, hindi ka naghahanap ng validation. Ikaw ang pinanggagalingan nito kung gusto mong tumaas ang value mo sa mata ng babae. Kailangan mong tanggalin ang pinakakaraniwang ugali ng maraming lalaki. Ito yung subconscious na paghahanap ng validation. Yung tipong bawat galaw mo, may halong pag-asa na mapansin ka, ma-approve ka o magustuhan ka. Sa umpisa hindi mo ito napapansin pero ramdam na ramdam ito ng babae. Yun kapag naramdaman niya na kailangan mo siya para ma-feel mong enough ka, automatic na bumababa ang tingin niya sa'yo. Ang high value na lalaki hindi naghahanap ng validation. Siya mismo ang pinanggagalingan nito. Ibig sabihin buo siya kahit walang pumapansin. Kampante siya sa sarili niya kahit walang nagva-validate sa kanya. Hindi siya naghihintay ng reply para sumaya ang araw niya. Hindi siya nasisira kapag hindi siya napili. Dahil alam niya sa sarili niya na may value siya kahit walang mag-confirm nito mula sa labas. Dito pumapasok ang malaking shift sa mindset. Kailangan mong matutunan na hindi ka nagpe-perform para mapabilib siya. Hindi ka kumikilos para lang makuha ang approval niya. Kumikilos ka dahil yun ang standard mo bilang lalaki. Kahit may nanonood o wala, ganun ka pa rin. Ito ang bagay na hindi kayang i-fake ng karamihan. Kapag pumasok ka sa usapan na may agenda na magustuhan ka niya, nag-iiba ang energy mo. Nagiging cautious ka, nagiging calculated bawat salita mo. At minsan, nagiging needy ka nang hindi mo napapansin. Pero kapag pumasok ka na wala kang kailangan patunayan, mas nagiging relaxed ka, mas authentic ka, at mas natural kang gumagalaw. Doon ka nagiging attractive. Ang totoo, mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi takot mawalan. Yung tipong kahit mawala siya, hindi guguho ang mundo mo. Hindi dahil wala kang pake, kundi dahil may sarili kang mundo na hindi umiikot sa kanya. Ito yung klase ng lalaki na hindi mo kailangang pilitin maging interesting dahil kusa itong lumalabas sa kanya. Kaya simulan mo sa simpleng awareness. Tuwing may ginagawa ka, tanungin mo sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil gusto ko? O ginagawa ko ito para mapansin niya? Kapag napansin mong naghahanap ka ng validation, i-pull back mo sarili mo. Ibalik mo sa mindset na sapat ka na kahit wala siya. Sa huli, tandaan mo ito. Ang lalaking mataas ang value hindi nagmamakaawa ng attention. Siya ang kusang binibigyan nito. At lahat ng iyon nagsisimula sa isang mindset. Yung paniniwala na hindi mo kailangan ng kahit sino para patunayan ang halaga mo. Mindset number 2, hindi ka laging available. May sarili kang mundo. Isa sa pinakamabilis na paraan para bumaba ang value mo sa mata ng babae ay ang pagiging laging available. Yung tipong kahit anong oras kanya kailangan, nandyan ka agad. Kahit may ginagawa ka, iiwan mo para lang makausap siya. Sa isip ng maraming lalaki, ito ang tamang gawin para ipakita ang effort.
Pero sa realidad, ito mismo ang naglalagay sa iyo sa mababang posisyon. Ang high value na lalaki may sariling mundo na hindi umiikot sa babae. May sarili siyang goals, priorities at routines na hindi niya basta-basta binibitawan para lang sa kahit sinong tao. Hindi ibig sabihin nito na wala siyang pake. Ang ibig sabihin lang marunong siyang maglagay ng boundaries. Alam niya na ang oras at attention niya ay may halaga, kaya hindi niya ito basta ibinibigay, kahit kanino. Kapag palagi kang available, nawawala ang sense of challenge. Nawawala yung curiosity, dahil alam niya na kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin. Walang risk na mawala ka. At kapag walang risk, nawawala ang excitement. Dito nagsisimula na mawalan siya ng interest kahit hindi niya agad napapansin. Pero kapag may sarili kang mundo, nag-iiba ang dynamics. Hindi ka madaling maabot. Hindi dahil nagpapahirap ka, kundi dahil may buhay ka na hindi nakadepende sa kanya. May mga oras na hindi ka agad makaka-reply dahil may ginagawa ka. May mga araw na mas inuuna mo ang sarili mong growth kaysa sa pakikipag-usap. At dito nagsisimula tumaas ang tingin niya sa'yo. Ang totoo, mas naa-attract ang babae sa lalaking may direksyon sa buhay. Yung tipong hindi lang umiikot ang oras sa kanya, kundi may pinupuntahan siya. Kapag nakita niya na hindi siya ang sentro ng mundo mo, mas lalo siyang nagiging curious kung saan siya pwedeng pumasok sa buhay mo. Kaya kailangan mong baguhin ang approach mo. Hindi porket gusto mo siya, ibibigay mo na lahat ng oras mo. Hindi porket nag-message siya, kailangan agad-agad kang sumagot. Matutunan mong maging komportable sa idea na may space. Dahil sa space na yon nabubuo ang attraction. Simulan mo sa pag-build ng sarili mong mundo. Mag-focus ka sa goals mo, sa katawan mo, sa skills mo at sa purpose mo. Kapag busy ka sa pag-improve ng sarili mo, natural na hindi ka magiging laging available. At hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong maging mysterious. Kusang lalabas yun dahil may ibang bagay na importante sa buhay mo. Sa huli, tandaan mo ito. Ang lalaking may mataas na value hindi madaling makuha ang oras. Hindi dahil mayabang siya, kundi dahil may direksyon siya. Tuni kapag naramdaman ng babae na hindi siya ang priority mo, doon siya mas naa-attract na maging bahagi ng mundo mo. Mindset number 3. Hindi ka takot mawalan. Kaya hindi ka kinokontrol ito ang isa sa pinakamalalim na mindset na kailangan mong maintindihan kung gusto mong tumaas ang value mo sa mata ng babae. Karamihan ng lalaki kahit hindi nila inaamin takot mawalan. Takot silang iwan, takot silang mapalitan, takot silang hindi piliin. At dahil sa takot na ito, nagiging sunod-sunuran sila. Nagiging maingat sa bawat galaw. Yun minsan, nawawala na ang sarili nila para lang hindi mawala yung babae. Pero ang problema, habang mas pinapakita mong takot kang mawalan, mas lalo kang nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. Ramdam ng babae kapag ang isang lalaki ay kumakapit at kapag naramdaman niya yon, doon nagsisimula ang shift ng power. Siya na ang nagiging dominant sa interaction. Siya na ang nagdidikta ng tempo. Ikaw, unti-unti kang napupunta sa posisyon na naghahabol. Ang high value na lalaki hindi takot mawalan. Hindi dahil wala siyang pake, kundi dahil alam niya na kahit mawala ang isang babae, hindi nawawala ang value niya bilang lalaki. May kumpiyansa siya na kaya niyang bumuo ulit, makahanap ulit, at magpatuloy ng hindi nasisira. Ito yung klase ng lalaki na hindi kumakapit kundi pumipili. Kapag ganito ang mindset mo, nag-iiba ang aura mo. Hindi ka na madaling manipulahin. Hindi ka na basta-basta napapasunod sa emotional pressure. Kapag may ginagawa ang babae na hindi aligned sa standards mo, kaya mong umatras ng hindi nagdadalawang isip. Hindi ka nagmamakaawa para ayusin ang isang bagay na hindi na dapat ayusin. At ito ang bagay na bihirang makita ng babae. Isang lalaking may kakayahang umalis kahit may feelings siya. Dahil karamihan kahit alam nilang mali na ang sitwasyon, pinipili pa rin nilang manatili dahil sa takot. Pero kapag nakita niya na kaya mong bumitaw, doon niya mas nararamdaman ang tunay mong value. Hindi ibig sabihin nito na magiging cold ka o wala kang emosyon. Ang ibig sabihin lang, hindi ka alipin ng emosyon mo. Kaya mong magmahal ng buo, pero kaya mo ring umalis kapag hindi na tama. May kontrol ka sa sarili mo, hindi sa kanya. Simulan mo ito sa pag-build ng mindset na abundance. Ibig sabihin, hindi mo iniisip na iisa lang ang chance mo sa babae. Hindi mo iniisip na siya na ang last option. Kapag ganito ang perspective mo, natural na hindi ka matatakot mawalan dahil alam mo na marami pang pwedeng dumating sa buhay mo.
Sa huli, tandaan mo ito. Ang lalaking hindi takot mawalan ay hindi kailanman kinokontrol. Dahil wala kang hawak sa kanya na pwede mong gamitin laban sa kanya. At sa ganitong mindset nagsisimula ang tunay na power. Yung power na hindi mo kailangang ipakita, pero ramdam na ramdam ng babae. Mindset number 4. Hindi ka nagpapa-impress, ikaw ang sinusubukang i-impress isa sa pinaka-subtle pero powerful na mindset na nagpapataas ng value mo ay ito. Itigil mo ang pag-iisip na kailangan mong magpahanga dahil sa totoo lang habang mas pinipilit mong magpa-impress, mas lalo kang bumababa sa mata ng babae. Karamihan ng lalaki, kapag may gusto silang babae, automatic na pumapasok sa mode na kailangan nilang patunayan ang sarili nila. Kailangan nilang ipakita na kaya nilang magbigay, kaya nilang mag-effort, kaya nilang maging better kaysa sa ibang lalaki. Kaya nagiging over the top ang galaw. Sobrang effort sa chats, sobrang pagpapakita ng achievements, minsan pati personality nila nagbabago para lang mag-fit sa gusto ng babae. Pero ang hindi nila napapansin, habang ginagawa nila ito, inilalagay nila ang babae sa pedestal. Parang sinasabi nila na mas mataas ang value ng babae kaysa sa kanila. At kapag ito ang dynamic, automatic na bumababa ang tingin sa'yo. Dahil hindi mo na ipinapakita na ikaw ay isang lalaki na may sariling standard. Ipinapakita mo na ikaw ay naghihintay ng approval. Ang high value na lalaki, hindi nagpe-perform para magpahanga. Hindi siya naglalabas ng effort para patunayan na worth it siya. Instead, siya ang nag-o-observe. Siya ang nagde-decide kung ang babae ba ay worth it sa oras at attention niya. Iba ang frame niya. Hindi siya nandyan para mag-audition. Siya ang may hawak ng standard. Kapag ganito ang mindset mo, nag-iiba ang energy mo sa interaction. Hindi ka na nagmamadali magpakitang gilas. Hindi ka na nag-o-overshare para lang magmukhang interesting. Mas kalmado ka, mas grounded ka, at mas controlled ang galaw mo. At dahil dito, mas nagiging curious ang babae sa'yo dahil hindi niya agad mabasa kung ano ka at kung ano ang iniisip mo. Ang totoo, mas naa-attract ang babae sa lalaking may sariling standard. Yung tipong hindi basta-basta na-impress. Dahil kapag naramdaman niya na kailangan din niyang mag-effort para makuha ang attention mo, doon nagbabago ang dynamic. Siya na ang nag-i-invest. Siya na ang nag-iisip kung paano ka mapapansin. Kaya simulan mong baguhin ang mindset mo. Sa bawat interaction, huwag mong isipin kung paano mo siya mapapahanga. Ang isipin mo, pasado ba siya sa standards mo? Compatible ba siya sa buhay na gusto mong buuin? May value ba siyang dinadala sa mundo mo? Kapag ganito ang approach mo, hindi mo na kailangang magpanggap o magpakitang gilas. Natural na lalabas ang confidence mo dahil alam mong hindi ka nandyan para mag-audition. Nandyan ka para pumili. Sa huli, tandaan mo ito. Ang lalaking mataas ang value hindi naghahabol ng approval. Siya na ang nagbibigay nito. Yung kapag na-feel ng babae na ikaw ang standard, dun siya mas na-attract na iangat ang sarili niya para maabot ka. Kung may natutunan ka sa video na ito, siguraduhin mong i-apply mo agad sa sarili mo. Dahil hindi sapat ang alam mo lang, kailangan mo itong isabuhay. Kung gusto mo ng mas ganitong klaseng content na magpapataas ng value mo, mag-subscribe ka na at i-like ang video na ito. At kung may gusto kang susunod na topic, i-comment mo lang sa baba.